Ilang sandali pa lang ang nakalilipas nang bumuhos ang ambon sa Balibago Transport Hub. Ito'y isang maliit na terminal sa gilid ng Santa Rosa, Laguna, na laging siksikan at maingay pagsapit ng hapon. Ang mga ilaw mula sa mga tindahan at karinderya ay isa-isang nagsisimulang sumindi, tila mga bituing nagbabadyang magbigay liwanag sa papalapit na gabi. Ang amoy ng mainit na mami na nagmumula sa isang kariton ay humahalo sa hangin, kasabay ng sigawan ng mga barker ng jeep at bus na nag-aagawan sa mga pasahero. Ang kapaligiran ay buhay, magulo, at may kakaibang enerhiya na tipikal sa mga sentro ng transportasyon sa Pilipinas. Sa gitna ng magulong tanawing ito, isang lalaki ang mahinahong bumaba mula sa isang bus na biyaheng Maynila. Simple lamang ang kanyang kasuotan, isang itim na jacket, cargo pants, at isang maliit na backpack na nakasukbit sa kanyang likod. Ang kanyang mga mata ay matalim ngunit may bakas ng hinahon. Walang sinuman sa nagsisiksikang mga tao ang nakakaalam na ang lalaking iyon ay si Sargento Marco Villanueva, isang aktibong sundalo ng Philippine Army Scout Rangers na kadarating lang para sa kanyang leave upang dalawin ang inang maisakit sa kanilang probinsya. Hindi kailanman naging ugali ni Marco ang ipagmalaki ang kanyang pagiging militar. Para sa kanya, ang uniforme ay isang karangalan na dapat igalang, hindi isang bagay na dapat ipangalandakan para sa pansariling kapurihan. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa sakayan ng tricycle, habang sinisipat ang mga nakapaskil na schedule ng mga bus na maaaring maghatid sa kanya pauwi sa kanilang bayan. Ngunit ang hapong iyon ay hindi magiging tulad ng karaniwan. Hindi kalayuan sa outpost ng mga gwardiya ng terminal, tatlong lalaking malalaki ang katawan ang nakaupo sa mga plastik na upuan habang nagyoyosi. Kilala sila ng mga taga roon bilang sina Rex, Berto at Densyo. Sila ang maliit na grupo ng mga siga-siga na karaniwang nangingikil sa mga trooper, tindera, at mga pasaherong taga-ibang lugar. Hindi sila mga batikang kriminal, pero sapat na ang kanilang presensya para maghasik ng takot at patahimikin ang sinumang gustong magreklamo. Lalo na si Rex ang kanilang leader. Ang katawan nito'y matipuno, puno ng tatoo ng isang dragon ang kanyang braso, at ang bibig ay laging may angas. Pare, matumal ngayon, ungo ni Berto habang ibinubuga ang makapal na usok ng sigarilyo. Ang kanyang mukha ay naiinip, ang mga mata ay gumagala-gala sa paligid, naghahanap ng maaaring biktimahin. Relax ka lang. Tingnan niyo yung bagong baba sa bus, sagot ni Rex, ang mga mata ay nakatutok na kay Marco. Maganda ang bag, mukhang taga Maynila. Kadalasan, maraming pera yan. Nitong mga nakaraang linggo, lalong lumakas ang kanilang loob. Ang mga pulis sa terminal ay bihirang magpatrol dahil kasalukuyang nire-renovate ang kanilang outpost. Ang sitwasyong ito ang nagbigay sa kanila ng kalayaang gawin ang anumang kanilang naisin nang walang takot na mahuli. Huminto muna si Marco sa isang maliit na sari-sari store upang bumili ng isang bote ng mineral water. Nagbayad siya ng walang anumang tawad, kinuha ang sukli, at lumabas habang bitbit ang kanyang backpack sa isang kamay. Ang kanyang mga kilos ay tahimik at kontrolado na nakakuha ng pansin ng ilang mga tindera. May kakaibang aura na bumabalot sa kanya, isang aura ng kapayapaan, katatagan, at disiplina, na para bang siya ay isang atletang dumaan sa matinding pagsasanay. Ang hindi niya alam, ang mismong katahimikan niyang iyon ang lalong nagpakumbinsi kay Rex na si Marco ang perpektong target. Agad na tumayo ang tatlong siga at nagsimulang lumapit kay Marco. Ilang mga tindera ang nagkatinginan, ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala, ngunit walang sinuman ang naglakas loob na magsalita o pumigil. Hoy, boss! Sandali lang, sigaw ni Rex habang papalapit. Lumingon si Marco, ang kanyang mukha ay magalang pa rin. Bakit po, kuya? Isang mapanuyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Rex. Ang kanyang mga kasama, sina Berto at Densyo, ay pumalibot sa magkabilang gilid ni Marco, tila mga asong handa ng sumalakay. Pag dumadaan ka sa teritoryo namin, kailangan magbayad ng protection money. Para sigurado, para ligtas ang biyahe mo. Alam mo na, delikado ang panahon ngayon. Kumunot ang noo ni Marco. Paumanhin po, pero dumadaan lang ako at sa pagkakaalam ko, pampublikong lugar ang terminal. Walang bayarang ganyan dito. Ang kanyang boses ay kalmado, walang bakas ng takot, na lalong nagpainis sa mga siga. Humakbang si Berto, pinapalo-palo ang kanyang palad.
Boss, huwag ka ng maraming satsat. Sumunod ka na lang kung ayaw mong masaktan. Nanatiling payapa ang mukha ni Marco, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsimulang magbago, mula sa pagiging mahinahon tungo sa pagiging mapagmatsyag. Ayokong magsimula ng gulo. Gusto ko lang umuwi. Pero ang gulo ang naghahanap sa iyo, sabat ni Densyo, na sinundan ng isang mahinang tawa na puno ng pang-iinsulto. Humugot ng malalim na hininga si Marco, pinipili ang bawat salitang bibitawan. Alam niyang ang isang maling galaw ay maaaring magdulot ng mas malaking problema. Nakikiusap ako. Huwag niyo akong piliting gawin ang isang bagay na hindi naman kailangan, sabi niya ng mahinahon, ngunit may diin sa bawat salita. Ang pangungusap na iyon ay nagpatigil sa tatlo ng ilang segundo. Tila may naramdaman silang kakaiba sa tono ng pananalita ni Marco. Tinaasan ni T-Rex ng kilay si Marco. Ha? Anong ibig mong sabihin? Tinatakot mo ba kami? Tinitigan sila ni Marco isa-isa. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng galit, kundi ng isang uri ng katatagan na karaniwang makikita sa isang taong sanay na humarap sa mga sitwasyong mas mapanganib pa rito. Gusto ko lang umuwi. Yun lang. Ngunit para sa mga tulad nila, ang kahinahunan ay isang hamon. Isang senyales ng kahinaan na dapat samantalahin. Biglang hinawakan ni T-Rex ang kwelyo ng jacket ni Marco. Ang kanyang mga ugat sa braso ay lumitaw sa higpit ng pagkakahawak. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Maglabas ka ng 500 o tuturuan kita ng leksyon na hindi mo makakalimutan. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang huminto at manood mula sa malayo. Ang ilan sa mga may-ari ng tindahan ay naghanda ng isara ang kanilang mga pwesto kung sakaling magkaroon ng rambulan. Huminga muli ng malalim si Marco. Tinitigan niya ang kamay ni T-Rex na nakahawak sa kanyang kwelyo. Bitawan mo yan bago ka pa magsisi, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay halos pabulong ngunit puno ng bigat at babala. Ang mga salitang iyon ay parang kulog na bumasag sa ingay ng terminal. Ngunit tinawanan lang ni T-Rex ang babala. Ang yabang mo, ah. Itinulak niya si Marco ng malakas, dahilan upang umatras ito ng isang hakbang. Sumugod na rin sina Berto at Densyo, pinalibutan si Marco. Mabilis na uminit ang sitwasyon. Alam ni Marco na kailangan niyang manatiling kalmado. Ayaw niyang manakit ng sinuman maliban na lang kung talagang kinakailangan. Ngunit ang bilog ng mga siga ay paliit ng paliit at sa huli, pinakawala ni T-Rex ang unang suntok. Ang kilos ay magaspang at halatang hindi sanay sa totoong labanan, isang suntok na karaniwang ginagawa ng mga basagulero sa kalye. Ngunit ang suntok na iyon ay hindi kailanman tumama. Ginalaw lang ni Marco ang kanyang katawan ng bahagya, sapat lamang para sumala ang suntok. Sa isang mabilis at kontroladong kilos, sinunggaban niya ang braso ni T-Rex, pinilipit ito, at ikinasa ang isang shoulder lock. Isang malutong na tunog ang narinig at sumigaw sa sakit si T-Rex. Hindi dahil sa nabali ang kanyang buto, kundi dahil sa matinding kirot na dulot ng lock. Nanlaki ang mga mata ng mga tao. Sabay na sumugod sina Berto at Densyo. Sinubukan ni Berto na sipain si Marco. Binitawan ni Marco si T-Rex at gumulong ng bahagya sa gilid, sinalag ang sipa gamit ang kanyang siko. Ang katawan ni Marco ay tila bakal sa tigas. Gumanti siya ng isang siko sa dibdib ni Berto, sapat na para mapaatras ito at bumagsak sa sahig. Sinubukan naman ni Densyo na umatake mula sa likod gamit ang isang bote ng beer. Umikot ang katawan ni Marco, nahuli ang pulso ni Densyo nang may perpektong tiempo. Pinilipit ito hanggang sa mabitawan ang bote, at itinulak siya pabagsak sa lupa. Lahat ng iyon ay nangyari sa loob lamang ng wala pang 10 segundo. Ang buong Balibago Terminal ay natahimik. Ang lahat ay nakasaksi sa isang eksenang hindi pa nila nakikita kailanman. Ang tatlong pinakakinatatakutang siga sa terminal ay napahiya at natalo ng isang tao lamang, nang hindi man lang ito humihingal. Ngunit ang mga tulad nila ay walang amor proprio, para basta na lang sumuko, lalo na matapos mapahiya sa harap ng maraming tao. Bumangon si T-Rex, ang mukha niya ay namumula sa galit at kahihiyan. Papatayin kita, sigaw niya. Dinampot niya ang isang tubo na malapit sa isang nakaparadang jeep at walang habas na sumugod. Umatras si Marco. Ang pagkakaroon ng armas ay nagpapabago sa sitwasyon at ginagawa itong mas delikado.
Naalala niya ang bili ng kanyang commander, gamitin ang kakayahan kapag kinakailangan lamang at sa paraang makatao. Bumangon na rin si Berto, hawak-hawak naman ngayon ang isang malaking bato. Si Densyo ay bumunot ng isang maliit na balisong na nakatago sa kanyang baywang. Agad na nagsiatrasan ang mga tao, puno ng takot. Ang ilang mga babae ay napasigaw. Ang mga maliliit na bata ay hinila papasok sa mga tindahan. Ang sitwasyon ay biglang nagbago. Hindi na ito simpleng pangingikil. Gusto na talagang saktan ng mga siga si Marco. Inayos ni Marco ang kanyang paghinga. Sa loob ng ilang segundo, kailangan niyang magdesisyon, lumaban ng todo o maging biktima. Sabay-sabay na sumugod ang tatlo. Inihampas ni T-Rex ang tubo papunta sa ulo ni Marco. Yumuko si Marco at sinipa ang tuhod ni T-Rex, dahilan upang ito'y mapasubsob sa sahig. Tumilapon ang tubo. Inihagis naman ni Berto ang bato. Itinagilid ni Marco ang kanyang katawan. Dumaan ang bato sa kanyang gilid at tumama sa pader ng outpost. Sumugod si Densyo gamit ang balisong. Sinalo ni Marco ang pulso ni Densyo, pinilipit ito, at ikinulong ang likod ng kalaban hanggang sa mabitawan ang patalim. Ang kanyang mga kilos ay napakabilis, halos hindi na makita ng mata. Sa loob ng wala pang 20 segundo, ang tatlong siga ay muling nakahandu sa isasahig. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Sino kaya siya? Tanong ng isang tindera. Baka pulis o atleta. Ngunit ang kasagutan ay biglang dumating mula sa isang matandang trooper ng jeep na nagngangalang Mang Lito. Napansin niya ang military dog tag na bahagyang nakasilip mula sa siwang ng jacket ni Marco nang yumuko ito para pulutin ang kanyang backpack. Natigilan si Mang Lito. Diyos ko po. Scout Ranger yan, di ba? Nagulat ang katabi niyang magmami. Seryoso ka, Tay? Yung mga piling-piling sundalo? Tumango si Mang Lito, sigurado sa nakita. Nagtrabaho ako dati malapit sa kampo nila. Kabisado ko iyang simbolo na iyan. Ang bulungan ay naging isang alon ng paghanga at takot. Ang mga mukha na kanina'y puno ng pag-aalala ay napalitan ng kapanatagan. Habang ang mga siga ay nakahandusay at iniinda ang sakit, sa wakas ay nagsalita si Marco. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Sinabi ko na sa inyo, huwag niyo akong pilitin. Ang kaguluhan ay sa wakas nakatawag ng pansin ng mga pulis na kararating lang mula sa kanilang patrol. 2 pulis ang nagmamadaling lumapit. Anong nangyayari dito? Bakit may gulo? Sinubukang bumangon ni Berto at itinuro si Marco. Sir, siya po ang umatake sa amin. Agad namang sumalungat ang mga tao. Hindi po totoo yan, sir. Itong mga siga na to ang nangharas sa kanya. Sila ang nauna. Nagtanggol lang yung tao kasi kinikikilan at inatake nilang tatlo, sigaw ng isang ale. Tiningnan ng mga pulis ang paligid, basag na bote, bato, tubo at isang balisong sa sahig. Malinaw kung sino ang may kasalanan. Itinaas ni Marco ang kanyang kamay. Pasensya na po, sir. Ipinagtanggol ko lang ang sarili ko. Tinitigan siya ng isang pulis at napansin nito ang dog tag ni Marco na malinaw nang nakikita. Nanlaki ang kanyang mga mata. Teka. Scout Ranger ka, di ba, sir? Tumango lang ng magalang si Marco. Ayaw niyang palakihin pa ang atensyon. Agad na naging magalang ang tindig ng pulis. Nako, pasensya na po talaga, sir. Kami na ang bahala sa mga to. Maraming salamat sa pagprotekta sa mga sibilyan. Si T-Rex, Berto, at Densyo ay napayuko na lang sa takot at kahihiyan. Ngayon lang nila napagtanto na ang taong sinubukan nilang biktimahin ay hindi isang ordinaryong mamamayan. Matapos matiyak na ligtas na ang sitwasyon, humakbang si Marco patungo sa sakayan ng tricycle upang ipagpatuloy ang kanyang pag-uwi. Ang mga tao sa paligid ay nagbigay sa kanya ng maliliit na tango ng paggalang. Ang ilan ay nagpasalamat ng buong puso. Salamat po, kuya. Kung hindi dahil sa inyo, baka lalong naging magulo ang terminal na to, sabi ng isang nagtitinda ng prutas. Ngumiti ng bahagya si Marco. Dumadaan lang po at nagkataon lang na nakatulong. Mag-ingat po kayo, Nay. Dumating ang tricycle. Sumakay si Marco at umupo.
Habang dahan-dahang umaalis ang sasakyan, nakita niya sina T-Rex at ang dalawa nitong kasama na kinakaladkad na ng mga pulis papunta sa outpost. Hindi lang sila natalo, ang kanilang angas at reputasyon ay gumuho sa harap ng maraming tao. Ngunit hindi kailanman naging intensyon ni Marco na maghanap ng kaaway. Ang hindi niya alam, ang balita tungkol sa nangyari sa terminal ay mabilis nakakalat at isang mas malaking alon ng ganti ang papalapit sa kanya. Ang tricycle na sinasakyan ni Marco ay marahang tumatakbo sa mga kalsadang probinsyal na nagsisimula ng baluti ng dilim. Ang mga ilaw mula sa mga bahay kubo ay isa-isang sumisindi na parang mga alitaptap. May mga bata pang naglalaro ng taguan sa tabi ng daan, at ang amoy ng basang palayan matapos ang ulan ay pumuno sa hangin. Sumandal si Marco, sinusubukang pakalmahin ang sarili matapos ang insidente sa Balibago. Hindi siya isang taong mahilig sa gulo. Sinanay siya na kontrolin ang emosyon, at para sa kanya, ang pakikipaglaban ay maliit na bahagi lamang ng buhay ng isang sundalo. Ngunit kaninang hapon, napilitan siyang kumilos. At alam niya, ang problema ay maaaring hindi nagtatapos sa terminal. Marami siyang natutunan sa pagiging scout ranger, ngunit isang bilin ng kanyang commander ang laging tumatatak sa kanyang isipan. Ang pinakamalaking kalaban ng isang sundalo ay hindi ang armas, kundi ang isang sitwasyong hindi niya gustong harapin. Huminga ng malalim si Marco. Gusto niya lang umuwi at alagaan ang kanyang inang may sakit. Subalit, tila may ibang plano ang tadhana. Habang papalayo ang tricycle ni Marco, ibang-iba na ang kapaligiran sa outpost ng terminal. Ang pulis na humawak sa kaso ay nagsusulat ng report. Sina T-Rex, Berto, at Densyo ay nakaupo, hawak-hawak ang kanilang mga pasa at sugat. Malas, pere. Ang sakit ng dibdib ko, bulong ni Berto. Hindi ako makakapayag na mapahiya tayo ng ganito, sabi naman ni T-Rex, ang mukha niya ay puno ng galit at kahihiyan. Ngunit may isa pang boses sa sulok ng kwarto. Isang payat na lalaki na nakaitim na jacket na kanina pa sila pinapanood mula sa malayo. Ang pangalan niya ay Chito. Hindi siya isang siga, pero kilala siya sa pagiging tuso at mahilig magpasiklab ng gulo. Lihim niyang ni-record ang bahagi ng nangyari kanina, at ang video na iyon ay naipadala na niya sa isang taong mas mapanganib pa kaysa kina T-Rex. Ang kinikilalang iharig ng lugar na iyon, si Boss Leo, ahas na bakal. Siya ang nagkokontrol sa terminal, sa mga illegal na parking, at sa lahat ng protection racket sa tatlong bayan. Isang taong mainitin ang ulo at ayaw na papahiya. At ang pinakamatindi sa lahat, sina T-Rex at ang kanyang mga kasama ay tauhan niya. Pinadala ko na ang video kay Boss Leo, mahinang sabi ni Chito. Galit na galit daw. Siya na mismo ang pupunta rito. Natigilan si T-Rex. Namutla ang kanyang mukha at pinagpawisan siya ng malamig. Napalunok si Berto. Sigurado ka ba dyan? Tumango si Chito. Ang sabi niya, sino mang magpapabagsak sa pangalan natin, kailangang magbayad ngayong gabi rin. Biglang natulala si T-Rex. Alam nilang mas lumala ang sitwasyon. Dahil kapag si Boss Leo na ang kumilos, tiyak na may dadanak na dugo. Sa wakas, huminto ang tricycle sa harap ng isang maliit na arko na may nakasulat, "Welcome to Barangay Santissima Cruz." Bumaba si Marco, nagpasalamat sa driver, at nagsimulang maglakad sa tahimik na kalsada ng kanilang barangay. Dinaanan niya ang mga palayan at sagingan. Ang amoy ng basang lupa ay nagpaalala sa kanya ng kanyang kabataan. Pagdating niya sa kanilang simpleng bahay, sinalubong siya ng kanyang nakababatang kapatid na si Lina, na agad siyang niyakap. Kuya! Salamat sa Diyos at nakauwi ka. Ngumiti si Marco. Pasensya na kung ngayon lang ako nabigyan ng leave. Ang kanyang ina, na may sakit, ay lumabas mula sa silid. Maputla ang mukha nito, ngunit puno ng saya nang makita si Marco. Anak ko, sa wakas, umuwi ka na, sabi nito sa mahinang boses. Tinulungan ni Marco ang kanyang ina na umupo, ipinagtimpla ito ng mainit na salabat, at nagkwentuhan sila tungkol sa maraming bagay. Sa unang pagkakataon sa araw na iyon, naramdaman niyang tunay na payapa. Ngunit ang kapayapaang iyon ay hindi magtatagal. Gumagabi na. Ang malamig na hangin mula sa bukid ay nagsimulang umihip. Bigla, may kumatok ng mabilis sa kanilang pinto. Tumayo si Marco at binuksan ito.
Sa labas, nakatayo ang kanilang kapitan. Tense ang kanyang mukha. Marco, galing ka ba sa terminal ng Balibago kanina? Tumango si Marco. Opo, Kap. Bakit po? Napalunok ang kapitan. May nakarating sa aking balita na nagkaroon daw ng malaking gulo. Tumba raw ang mga siga doon. At may nagsabi, ikaw daw ang lumaban sa kanila. Natahimik si Marco sandali. Nagdepensa lang po ako, Kapi. Huminga ng malalim ang kapitan. Ang problema, hindi iyon. Ang boss nila, si Leo, ahas na bakal, galit na galit daw. Hahanapin daw niya yung taong tumalo sa mga tauhan niya. Si Lina, na nakarinig sa usapan, ay nagsimulang magpanik. Kuya, ibig sabihin pupunta sila rito. Tumango ang kapitan. Malaki ang posibilidad. Mag-ingat kayo. Hinigpitan ni Marco ang hawak sa pinto. Inaasahan na niya ito. Salamat po sa impormasyon, Kap. Ako na po ang bahala sa pamilya ko. Umalis ang kapitan na puno ng pag-aalala. Isinara ni Marco ang pinto at hinarap ang kapatid. Kuya, kailangan nating tumawag ng pulis, sabi ni Lina. Umiling si Marco. Huwag. Maliit ang barangay natin, malayo ang presinto. Hindi sila aabot sa oras. At ayokong madamay pa ang mga kapitbahay. Tinitigan ni Lina ang kanyang kuya. Kaya, anong gagawin natin? Huminga ng malalim si Marco. May oras pa. Siguraduhin muna nating ligtas si inay. Hindi niya sinabi ang totoo. Alam na ni Marco kung paano haharapin ang ganitong sitwasyon. Dahil sa larangan ng digmaan, ilang beses na siyang nakaharap sa mga armadong grupo na mas mapanganib pa rito. Pagsapit ng 11:00 ng gabi, sa isang kanto papasok sa barangay Santissima Cruz, 2 itim na van ang huminto. Bumaba mula rito ang 12 lalaki. Lahat ay may mga tatoo, may dalang mga tubo, kadena, at ang ilan ay may nakatagong mga patalim. Pinatay ang mga ilaw ng sasakyan. Gumalaw sila na parang mga anino. Sa likuran nila, bumaba ang isang lalaking naka-leather jacket. Ang buhok ay maayos na nakasuklay pa atras, ang mga mata ay kasing talim ng sa ahas. Si Boss Liu. Humitit siya ng sigarilyo habang tinitingnan ang madilim na barangay. Ginawang basura ng taong iyan ang mga bata ko. Ibig sabihin, tinapakan niya ang pagkatao ko, sabi niya sa malamig na boses. Hanapin niyo ang bahay. Tapusin kung kinakailangan. Walang pwedeng humamon sa atin. Sabay-sabay na tumango ang kanyang mga tauhan. Opo, boss. Kumalat sila patungo sa barangay at ang gabing iyon sa Santissima Cruz, na dating payapa, ay naging isang larangan ng digmaan na naghihintay sumabog. Sa loob ng bahay, nasigurado na ni Marco na nakakandado ang mga bintana at ang kanyang ina ay natutulog sa pinakaloob na kwarto. Lina, bantayan mo si inay. I-lock mo ang pinto ng kwarto mula sa loob. Huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Nanginginig si Lina. Kuya, marami sila. Tinitigan siya ni Marco ng may kalmadong mga mata. Marami sila pero hindi sila sanay. Biglang may narinig na mga yabag sa labas ng bahay. Maraming tao. Ang tunog ng kadenang kinakaladkad sa lupa. May isang tumawa ng nakakatakot. Tumayo si Marco sa gitna ng sala. Madilim ang ilaw. Tahimik. Wala siyang hawak na armas. Hindi niya kailangan. Tinuruan siya ng Scout Rangers na ang katawan at isip ang pinakamabisang sandata. Hinubad niya ang kanyang jacket, naiiwan ang itim na t-shirt para mas malaya siyang makakilos. At tumayo siya, nakaharap sa pinto. Ang kanyang mga mata ay malamig, ang kanyang paghinga ay kontrolado. Hindi na ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol sa pamilya. At ang isang sundalo ay hindi kailanman umaatras kapag pamilya na ang nanganganib. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa pinto. Hoy! Lumabas ka dyan. Alam naming nasa loob ka. Matapang ka kay Boss Leo, ha? Nanatiling tahimik si Marco. Isang malakas na sipa ang sumira sa trangka ng pinto at ito'y bumukas ng maluwag. Pumasok ang higit sa 10 siga, pinuno ang maliit na sala.
Ang ilan ay may dalang flashlight. Sa likuran nila, nakatayo si Boss Leo, nagyoyosi pa rin. Ang kanyang mga mata ay madilim, parang gabing walang bituin. So, ito pala yung sinasabi nila, sabi niya habang pinagmamasdan si Marco. Kalmadong-kalmado ang mukha. Nagpapanggap na matapang, ano? Hindi sumagot si Marco. Ginawa mong basahan ang mga tauhan ko sa terminal, patuloy ni Leo. Ngayon, kailangan mong magbayad. Dahan-dahang nagsalita si Marco, mahina ang boses pero puno ng otoridad na tumatago sa kaluluwa. Hindi ako naghahanap ng gulo. Pero kapag pamilya ko na ang tinatakot ninyo, mauubos ang pasensya ko. Ang tensyon sa silid ay biglang naging isang bagyo. Nanigas ang mga siga. Ngumisi si Boss Leo. Sugurin nyo. Ang unang siga ay sumugod dala ang isang kadena. Umiwas si Marco, hinablot ang kadena, pinaikot ito, at ginamit para ihampas ang siga sa pader hanggang sa mawalan ito ng malay. Ang pangalawa ay humiwa gamit ang isang itak. Sinalag ni Marco ang pulso nito, pinilipit, at sinipa ang tiyan hanggang sa tumilapon ito. 3 siga ang sabay-sabay na sumalakay. Gumalaw si Marco na parang anino, suntok, sipa, lock, at hagis, lahat ay mabilis at epektibo. Walang nasasayang na kilos. Ang tunog ng mga katawang bumabagsak sa sahig ang pumuno sa bahay. Nanlalaki ang mga mata ni Boss Leo. Ano to, tao o makina? Ngunit napansin ni Marco na masyadong marami ang kalaban. 5 pang siga ang pumasok mula sa likod ng bahay, binasag ang bintana ng kusina. Sumigaw si Lina mula sa loob ng kwarto. Natigilan si Marco. Sumusobra na sila. Lumundag siya, sinalag ang 2 siga gamit ang siko at tuhod. Ngunit ngayon, ang bilog ng mga kaaway ay lalong sumisikip at si Leo ay hindi pa rin gumagalaw. Sa gitna ng matinding labanan, isang putok ng baril ang umalinggaw sa ere. Natigilan ang lahat. Maging si Marco ay huminto sa paggalaw. Hawak ni Boss Leo ang isang maliit na pistola, nakatutok kay Marco, habang may isang malupit na ngiti sa kanyang mga labi. Tingnan natin ngayon kung gaano kakagaling kung baril na ang kalaban mo. Tinitigan ni Marco ang baril ng walang takot. Ngunit sa kanyang isip, alam niyang ang sitwasyon ay naging lubhang mapanganib. Ang tunay na laban ay ngayon palang magsisimula. Ang usok mula sa baril ni Boss Leo ay mabagal na kumakalat sa loob ng maliit na bahay. Ang mga siga na kanina'y puno ng angas ay nanahimik, ang ilan ay hawak-hawak pa rin ang mga bahagi ng kanilang katawan na nasaktan sa mga atake ni Marco. Si Marco ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang paghinga ay kontrolado pa rin, bagamat may ilang pasa na ang kanyang katawan. May butil ng pawis na tumutulo sa kanyang sentido, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling matalas, parang isang tigring na corner, ngunit hindi kailanman natakot. Itinaas ni Boss Leo ang baril. Pagod na akong panoorin ang mga tauhan kong bumagsak, sabi niya sa malamig na boses. Ngayon, ikaw na lang ang kailangan kong pabagsakin. Hindi gumalaw si Marco. Hindi siya nagpakita ng takot. Mahina siyang nagsalita, ibaba mo iyang baril. Nasa loob ng bahay ang nanay kong may sakit. Tumawa si Leo. Kaya nga mas maganda. Para malaman mo ang pakiramdam ng madurog. Pinahiya mo ang grupo ko. Ngayon, ako naman ang dudurog sa buhay mo. Alam ni Marco na kailangan niyang gamitin ang kanyang isip. Sinabi ko na, hindi ako ang nagsimula ng gulong ito. Ang mga tauhan mo ang nangingikil sa terminal. Nagtanggol lang ako. Nagtanggol? Ngumisi si Leo. Nagtanggol ka pero ginawa mong parang basahan ang 3 kong tauhan. Sa tingin mo maniniwala ako? Huminga ng malalim si Marco. Kailangan niyang tiyakin na hindi madadamay si Lina at ang kanilang ina. Kung gusto mong ayusin natin to bilang lalaki sa lalaki, sabi ni Marco, sa labas natin tapusin. Huwag sa harap ng pamilya ko. Nagkatinginan ang mga siga. Alam nila na may hindi nakasulat na batas sa kanilang mundo, ang pamilya ay hindi dapat idamay. Maging ang pinakamalupit na kriminal ay karaniwang may respeto sa limitasyong iyon. Pero si Leo ay iba. Matigas ang kanyang ulo at madaling mag-init. Sa labas, sabi niya. Akala mo takot ako. Itinaas ni Marco ang kanyang mga kamay, isang senyales ng kapayapaan.
Nakikiusap ako ng maayos. Itinutok ni Leo ang baril ng mas malapit. Sige, sabi niya. Lalabas tayo. Isang maliit na ngiti ang lumitaw sa kanyang labi, ngunit hindi ito ngiti ng pakikiisa. Ito ay ngiti ng isang mangangasong nasukol na ang kanyang biktima. Madilim ang bakuran ng bahay ni Marco. Ang tanging liwanag ay mula sa isang maliit na poste ng ilaw at sa sinag ng buwan. Malamig ang hangin. Pinalibutan ng mga siga ang bakuran, bumuo sila ng isang bilog. Nakatayo si Marco sa gitna. Walang daan para tumakas, walang lugar para magtago. Tanging ang kanyang katatagan at kahinahunan ang kanyang sandata. Biglang sumingit ang payat na si Cheto. Boss, bago natin siya tirahin, may sasabihin ako. Ano iyon? Huwag mo akong inisin, sabi ni Leo. Nanginginig na itinuro ni Cheto si Marco. Boss. Sundalo yan, boss. Kumunot ang noo ni Leo. Sundalo? Pulis? Scout Ranger, boss. Biglang natahimik ang lahat ng siga. Ang ilan ay kusang umatras. Si Berto, nabugbog sarado, ay bumulong, sabi ko na sa inyo, hindi siya ordinaryong tao. Nagtiim ang bagang ni Leo. Bakit ngayon mo lang sinabi? Mabilis na nagpatuloy si Cheto. May dogtag siya, boss. Nakita ko. Sila yung mga pinapadala sa Mindanao at sa mga pinakadelikadong lugar. Ang totoo, nag-i-exaggerate si Cheto. Ngunit ang pinalaking balita ang siyang nagpamutla sa lahat ng siga doon. Mahinang nagsalita si Marco. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko sa bayan noon. Pero ngayong gabi, gusto ko lang protektahan ang pamilya ko. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa konsensya ng mga sigang may natitira pang katinuan. Maging sila na kanina ihandang manakit ay nagsimulang mag-alinlangan. Ngunit lalo lang nagalit si Leo. Wala akong pakialam sa bayan, sigaw niya. Ang pakialam ko lang, tinapakan mo ang pangalan ko sa harap ng maraming tao. Kinasa niya ang kanyang baril. Ang sitwasyon ay nasa bingit ng kamatayan. Tapusin na yan, boss, sigaw ng isang siga, sinusubukang magpakatapang. Tinitigan ni Marco ang baril ang hindi kumukurap. Sanay siyang humarap sa armas, pero kadalasan ay may kasama siyang team o may sarili siyang baril. Ngayon, mag-isa siya. Sinuri niya ang distansya. Masyadong malayo para sumugod, masyadong malapit para makaiwas sa bala. Ngunit may napansin siya, hindi sanay si Leo gumamit ng baril. Mali ang kanyang hawak, mali ang kanyang tindig, at masyado siyang emosyonal. Nagbigay ito kay Marco ng pagkakataon, pero malaki pa rin ang panganib. Boss Leo, mahinang sabi ni Marco. Hindi ka tanga. Alam mong kapag pinatay mo ako, hindi dito matatapos ang problema. Pulis, militar, lahat bababa dito. Ang pangalan mo, hindi lang babagsak, kundi mawawala. Nagsimulang mabalisa ang ibang mga siga. Ang ilan ay tumango. Ang ilan ay sumulyap na sa daan, na para bang handa ng tumakbo. Ngunit si Leo ay matigas pa rin. Wala akong kinatatakutang sundalo, sigaw niya, itinutok ang baril sa noo ni Marco. At sa sandaling iyon, nakita ni Marco ang pagkakataong kanyang hinihintay. Inabante ni Leo ang kanyang mga paa, binuksan ang isang anggulo para sa perpektong atake. Lahat ay nangyari sa loob ng isang segundo. Gumalaw si Marco na parang kidlat. Itinagilid niya ang katawan, sinangga ang braso ni Leo mula sa ilalim. Ang kanyang kaliwang kamay ay inagaw ang baril, habang ang kanyang kanang kamay ay hinampas ang siko ni Leo, dahilan para mabitawan nito ang armas. Nahulog ang baril sa lupa. Sumigaw sa sakit si Leo. Pinilipit ni Marco ang kanyang lieg at ibinagsak siya sa lupa gamit ang isang mabilis na teknik. Natulala ang ibang mga siga. Walang sinuman ang nakakilos. Sa isang tuloy-tuloy na galaw, dinagana ni Marco si Leo. Ikinulong ang kanyang mga kamay at ulo, dahilan upang hindi na makagalaw ang kinatatakutang boss. Ang buong bakuran ay natahimik. Tanging ang malakas na paghinga ng mga siga ang naririnig. Habang nakakulong si Leo, nagsalita si Marco, ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng kapangyarihan. Sa tingin mo malakas ka? Sa tingin mo hari ka? Sa tingin mo ang pananakit sa mga walang kasalanan ang nagpapagaling sa iyo? Yumuko ang mga siga.
Ang ilan ay nanginginig. Nagpatuloy si Marco. Hindi ko ipinagmamalaki ang pagkatalo ninyo. Dapat, pare-pareho tayong nag-aalaga sa kapayapaan, hindi naghahasik ng takot. Nagitngit ang mga ngipin ni Leo. Bitawan mo ko. Tapusin mo na kung matapang ka. Inilapit ni Marco ang kanyang mukha. Gusto mo bang patayin ko ang dangal mo, o gusto mong bigyan kita ng pagkakataong maging mas mabuting tao? Ang mga salitang iyon ay nagpatahimik sa lahat. Walang sigawan, walang banta, tanging isang nakabibinging katahimikan. At sa unang pagkakataon, may nakita si Marco sa mga mata ni Leo, pag-aalinlangan, takot, at isang maliit na sinag ng pagkaunawa. Habang nakadagan pa si Marco kay Leo, biglang may narinig na tunog ng sirena ng pulis mula sa malayo. Ang mga ilaw na pula at asul ay sumasayaw sa mga puno. Nagpanik ang mga siga. Pulis! Sino ang tumawag? Takbo na! Ngunit bago pa may makakilos, isa pang itim na sasakyan ang huminto sa harap ng bahay ni Marco. Bumukas ang pinto at lumabas ang dalawang lalaking nakaunipormeng pangmilitar, kumpleto sa kanilang beret. Ang kanilang mga mukha ay seryoso, ang kanilang mga hakbang ay mabilis. Nagsalita ang isa sa kanila, Sargento Villanueva, inutusan kaming sunduin ka. Natigilan ang lahat ng siga. Nanlaki ang mga mata ni Leo. Huminga na lang ng malalim si Marco dahil alam niyang hindi pa tapos ang gabi. Ang tunay na problema ay ngayon palang magsisimula. Matapos ang gabing iyon, malaki ang ipinagbago ng barangay. Ang mga residente na dating nabubuhay sa takot ay nagsimula ng maging panatag. Ang mga kalsadang dati madilim at nakakatakot ay muling naging buhay. Si Marco ay naging usap-usapan, hindi bilang isang mayabang na bayani, kundi bilang isang taong nagtanggol sa tama nang hindi ipinangangalandakan ang sarili. Ang tatlong siga naman ay bagsak ang balikat sa kulungan, puno ng pagsisisi. Ang mga kasamahan ni Marco mula sa Scout Rangers ay bumalik na sa kanilang kampo. Ang kanilang pagdating ay isang simbolo na ang estado ay hindi pababayaan ang sinuman. Ngunit para kay Marco, mayroon pa siyang kailangang tapusin. Hindi tungkol sa mga siga, kundi tungkol sa paghilom ng sugat na idinulot ng takot sa kanyang komunidad. 2 araw matapos ang insidente, bumalik si Marco sa tindahan ng isang matandang babae na tinatawag na Aling Nena. Ang kanyang maliit na karinderya ay isa sa mga laging kinikikilan. Pagpasok ni Marco, nagulat si Aling Nena. Marco, iho. Maraming salamat, sabi nito, nanginginig ang boses. Umiti lang si Marco. Ginawa ko lang po ang tama, Nay. Ang mahalaga, ligtas na po kayo. Pero lalong umiyak si Aling Nena. Kwento niya, hindi lang pera ang kinukuha sa kanya, kundi pinagbabantaan din siyang isasara ang kanyang tindahan kung hindi siya magbibigay ng protection money. Akala ko, habang buhay na akong magiging ganito, iho. Takot akong magsalita, sabi niya. Umupo si Marco. Tapos na po yun, Nay. At kung kailangan niyo ng tulong, huwag po kayong mag-atubiling magsabi. Sa bansang ito, walang sinuman ang dapat makaramdam na nag-iisa siya. Ang mga salita ni Marco ay nagpagaan sa loob ng matanda, na para bang isang mabigat na pasanin ang nabunot mula sa kanyang dibdib. Isang linggo ang lumipas, ginanap ang paglilitis sa 3 siga. Dumating ang mga residente bilang saksi. Ngunit sa gitna ng pagdinig, isang nakakagulat na bagay ang nangyari. Humingi ng permiso si Marco na magsalita. Kagalang-galang na hukom, hinihiling ko po ang mas magaan na parusa para sa kanila. Natahimik ang buong korte. Itinaas ng hukom ang kanyang kilay. Ano ang iyong basehan? Bilang isang sundalo, tungkulin ko hindi lang ang magpatupad ng batas, kundi ang magbigay daan din para sa pagbabago. Nagkasala sila, pero nakikita ko ang pagsisisi sa kanilang mga mata. Bigyan po natin sila ng pagkakataong magbago. Yumuko ang 3 siga, nanginginig ang kanilang mga panga sa pagpigil ng emosyon. Hindi nila inaasahan na ang taong binugbog nila ay siya pang magtatanggol sa kanila. Sa huli, hinatulan sila ng hukom ng pagkakakulong na may kasamang mahabang community service. Pagkatapos ng paglilitis, lumapit ang 3 siga kay Marco, ang kanilang mga mukha ay puno ng hiya. Sir, patawarin niyo po kami, sabi ni Trex. Akala ko ang lakas ay nasa pananakit. Mali pala ako.
Ang tunay na lakas pala ay nasa pagpapatawad. Tinapik ni Marco ang kanilang balikat. Kung gusto niyong magbago, simulan niyo ngayon. Hindi para sa akin, kundi para sa sarili ninyo. Mula noon, pagkalabas nila sa kulungan, naging totoo ang kanilang pagbabago. Sumali sila sa paglilinis ng komunidad. Humingi sila ng tawad sa bawat residente. Tinulungan pa nila si Aling Nena na ayusin ang kanyang nasirang tindahan. Ang barangay na dati iwatak-watak dahil sa takot ay dahan-dahang nagkakaisa. Nang bumalik si Marco sa kampo, sinalubong siya ng kanyang commander. Mahusay ang ginawa mo, Villanueva. Hindi lahat ng sundalo ay kayang kontrolin ang lakas gamit ang puso. Ngumiti si Marco. Tiningnan niya ang isang litrato sa kanyang telepono, hindi ang litrato ng laban, kundi ang litrato ng mga residente na nakangiti, kasama ang mga dating siga na ngayon ay kasama na nilang nagwawalis sa kalsada. Para sa kanya, iyon ang tunay na tagumpay. Bago siya tuluyang bumalik sa serbisyo, inimbitahan siya ni Aling Nena para sa isang hapunan. Simpleng pagkain lang, adobong manok, sinigang at mainit na kanin. Iho, sabi ni Aling Nena. Kahit isa kang magaling na sundalo, mas magaling ka bilang isang tao. Nang gabing iyon, habang paalis si Marco, ang mga ilaw sa poste na bagong kumpuni ng mga residente ay nagliwanag ng husto. Ang kalsadang dati madilim at nakakatakot ay puno na ngayon ng liwanag. Ang kwento ni Sargento Marco Villanueva ay naging isang alamat sa kanilang lugar. Hindi dahil sa kanyang pakikipaglaban, kundi dahil sa isang aral na bihirang makita, na ang tunay na bayani ay hindi ang gumaganti, kundi ang nagbibigay ng pangalawang pagkakataon.